punta muna ho kami sa iba pang issue. Kasi yung karneng baboy, yan ay pinag-usapan namin nung weekend, partner. Oo. Yung presyo ho niyan, kung yan ba ho ay kaya ng mga yung mga farmers, yung mismo mga producer ho ng karne, pwede naman daw ho nila ibigay sa hanggang 230 ba yon ng farm gate. Pero pagdating sa palengke, Mahal pa rin. May mahal pa rin. 400, 450 pa rin. Ngayon, ito na po ang diskarte ng Department of Agriculture para daw mabigyan ng kakompetensya yung mga retailers na ayaw magbaba ng presyo base doon sa MSRP ng gobyerno. Kukumpetensyahin na sila ng FTI, Food Oo. Terminal Incorporated. Sa pamamagitan ng FTI yung bibili ng baboy, sila yung magkakatay Oo. para direkta nilang maibenta doon sa palengke sa halagang 285 Oo. per kilo. Okay. Pero gusto ko linawin din issue na yan. Ewan ko, baka may makuhang info rin ho tayo. Pero base sa nailabas, mukhang may kukunin ho tayo mula sa labas ng bansa pa. Nag-aangkat Oo. naman talaga tayo ng Oo. pork. Pero may particular na malaking Bulto. farm. Oo. Doon ho sa isang bansa. Dito lang yan sa Southeast Asia na pagkukunan ho yan through FTI din, Yes. partner. Oo. Oo. So ngayon, anong epekto nito dito mismo sa ating mga, ito mga dealer ho ito, pero hindi ko alam kung sila ho ba'y pag dealer ay kasama rin ba ho sila sa mga farmer, pag ganon, titinda rin eh. Presidente ng Manila Meat Dealers Association, nasa linya ho natin si Sir Ricardo Chan. Sir Ricardo, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon po. Hello, sir. Kung narinig ko, parang Naputol. naputol kanina. Oo. May parang... Nag-click ang kanyang Oo, yung kanyang signal. na MSRP ang signal ni Sir Ricardo. Oo. Oo, kasi... Imagine mo yun. Alam mo Pero- sabi ko nga kay Secretary kanina, epektibo ba yung MSRP? Oo, para Sa bang- bigas daw effective. Ang problema doon sa ibang produkto, Oo. hindi. Kaya malakas ang tampo ni Secretary. Kinausap na namin sila pero hindi pa rin sumusunod. Kasi ano ba talagang problema? Yun ang hindi matukoy-tukoy Yeah. eh. Hindi Alam naman na nila natin- yun. Hindi ako naniniwala, Ah? hindi nila alam. My God. Okay na. Okay, balikan natin si Okay. Sir Ricardo Chan. Sir Ricardo, magandang hapon po. Welcome. Double Wang sa Double B. Magandang hapon po. Salamat po sa oras. Double Wang po. Weng. Yes, Opo, tama. magandang Double hapon wing po. ho. Oo. O ito, may balita tayo na may plano ang DA na kayo sa side ho ng mga meat dealers, kayo ho ay, ano ba kayo? Kayo kumukuha ho mula ho mismo sa mga farmers, mga producer ng karneng baboy? Opo. Okay. So, ito ba ay magandang hakbangin, partner, no? At Sir Ricardo, na ang FTI na, through the FTI Food Terminal Link, sila na ho ang kakatay ng baboy para... Tapos sa inyo ibabagsak sa palengke. Oo, sa kanila na ho, sa FTI na ho kayo bibili. Paano ba to? Anong reaksyon nyo ho rito? Ano po kasi yan bago yan sa ano namin kasi hindi namin alam ang proseso nila niyan. Mhm. Kung sila na mismo magde-deliver din sa palengke o kami ang kukuha sa FTI. Mhm. Pagkatapos, yung mga quality ng baboy, yung problema yun doon. Yung presyo, Mm. Sabi, Sir Ricardo, sabi ng ni Secretary Chu Laurel kanina, kung halimbawa daw po gawin ito ng FT at sila yung magbabagsak, sila yung magkakatay sila magbabagsak sa Opo. palengke. Pwede daw pong ang sabit ulo na presyo ay 285 pesos. oo, maraming kukuha sa kanila. Mhm. Para wala na kaming hanap buhay. Ano, sandali lang. Bakit po? Paano? Bakit po? Didirekta na sila rin sa palengke. Mhm. Okay naman yan Ganyan din dati ang ginawa ng San Miguel. Mhm. Yung Monterrey, Oo. dumiretso sila sa palengke. So kaso, kinunan sila ng baboy. Mm. Wala nga lang bayad. Oo. Walang bayad? Paano walang bayad? Wala naman ibabayad na ka sa kanila yung mga tindera. Hindi, pag naibenta, di... Bayad. Paano yun? Bayad. Koleksyon. Bayad. Sasabihin ng tindera, marami natira. Oo. Mm. So wala na. Hindi ho basta-basta yan. Ganun. Hindi Sandali. ho yung...
Opo. Hindi one click lang yan. Oo. Kasi ang problema natin, mahal pa rin ang presyo ng baboy eh. Magkano ba hukuhan nyo? Ah. At saka magkano ho sa tingin nyo ang fair ho na presyuhan nito mismo sa mga palengke? Ang dapat po talagang presyo lang dapat po talaga ang presyo lang ng farm gate natin. Sa 200 lang kita na mga farm Mhm. kaso dahil sa kakapusan ng supply ng baboy, nag-aagawang kami sa pagkuha ng baboy sa kanila. Hmm. Kung sino yung mataas sa offer, pwede na binibigay yung baboy. Ah, ganon. So kung kunyari mag-o-offer kayo. Lumalabas nga po. Ito pa, Sir Weng. Opo. Lumalabas kaming mga nagde-deliver ng baboy dyan sa Palengke. Metro Manila. Mm. Oo. Naghahanap kami ng mura dahil hinahabol namin ng MSRP. Oo. Ang kalaban naman po namin, mismong taga rito sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite, na wala naman silang MSRP. Kaya, kung kami naghahanap ng 213 farm gate, Oo. sila kahit 245, binabayaran nila yung baboy. So hindi pwedeng Paano basta... ibibenta sa amin ngayon yung baboy? Pero Di po kung ba, sir? halimbawa po, kung kayo halimbawa, Sir Ricardo, ay sa FTI mismo kukuha. Ngayon, kung kami mismo, mas maganda po yan. Unang-una, hindi na kami mahihirapang maghanap ng baboy. Mhm. Yung mga kami, direkta kami kukuha sa FTI, kami ang magde-deliver sa mga suki namin sa market. Opo. Mas maganda po yan. Kung halimbawa po maibenta yung sa sabit ulo, ang presyo ay 285 per kilo, magkano ang dapat na bentahan nun sa consumer? Sa amin po, Oo. dapat ang benta nila niyan, sabagay, malapit ang FTI, Mm. tapos katay na rin, Opo. mga 240. 240. 285 ang sabit sa ulo amin. eh. Di ba mas mahal ang ibibigay na presyo sa inyo ng FTI, 285? Kesa doon sa diretso kayo sa farmers? Kasi po yan, sir, Hmm. pultuhan po yan. Mhm. Pultuhan po yan. Kami ho, yung mga tindera sa palengke, may mga utang po sa amin yan. Mm. Walang mga puhunan karamihan sa kanila. Oo, Sila, oo. kami ang dyan. Kaya, yung pinagsamahan namin ng mga tindera na yan, Oo. ilang siglo na po. Okay. May Mga anak na kwan nga na. po ngayon itong, mga anak na nga po ngayon itong mga nagtitinda. Oo nga, oo yung nga. relationship matagal na. Oo. Oo. Pero Matagal na po. so kayo pala yung tinatawag na mga middleman. Opo, kami yung naghahanap talaga ng mga baboy para sa mga tindera namin. Okay. Ito pong MSRP ngayon na dapat hanggang magkano lang yung partner? Hanggang 350 to 350 lang 380. to 380. Oo. Opo. Yan, marami pa rin daw ho, gaya no may mga nai-report kanina. 30% lang daw po ang sumusunod. Kumakomply. Opo. Totoo naman po kasi talagang kami nga po ako, kalahati ng supply ko, binabagsak ko sa Manila. Opo. Siyempre, ang mga tindera ko, kailangan wag akong tataas sa 300 para maibenta nila ng 350, 360 yung baboy. Mm-hmm. Kaso, dito naman sa mga producer, mas ipinibigay nila yung baboy nila sa mas mataas na presyo. Offer. Yung farm gate price Opo. mahal din. Hindi, yung Opo. offer ng yung offer ng katulad doon ninyo na mga meat dealers bumibili sa Opo. mga farm gate, nag-o-offer sila. Kung 200 yan, gagawin namin sa amin na yan, 230 bigay namin, ganoon. Wala kayong control doon, no? Yan po mga mamimili na yan, hindi naman kasi sila sakop ng MSRP. Yes, oo. Ang sakop lang yata nasa retailer side ay ano po. Oo, Metro Manila lang ang MSRP. So, yung mga kakompetensya nyo, ang mga kumukuha ng mga dealer dyan, ang sinusupplyan nila outside of Metro Manila. Tama ho ba? So, karamihan yan ng mga... ang kalaban namin na taga Maynila.
Mhm. Oo, Kayo po ba, mahirap yung pala. mga retailers group kayo, nakasama kayo sa ano po, na interview or nakapulong po, nakadialogo ng Department of Agriculture? Mismong ano po, mismong taga-DA po, si Eduardo Medalla, Oh. mismong pinuntahan niya po ako dito sa bahay ko at nag-usap po kami. Ano po ang pakiusap sa inyo? Yun nga, una, bakit ganon? Inalam niya. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan hanggang sa napilitan din silang tawagan mismo yung farm. Mm. Wala rin silang nagawa. Kasi yung mga farmers, syempre bebenta rin nila kung saan mas malaking kita nila. Kung saan sila kikita. Kasi kapag nalugi naman sila, hindi naman sila sinasagot ng Department of Agriculture. Ganon. Oo. Tsaka lahat sa kanila Opo, pahala sila sa buhay nila. Bakit nasabi po ng DA, nakausap daw po lahat ng mga stakeholders at nagkasundo doon sa presyong 350 to 380, kaya masama ang loob ni Secretary Chu Laurel na 30% lang ang sumusunod, samantala nagkaroon ng kasunduan doon sa dialogo. Ito mama, sa totoo lang, Opo. yung mga umaten naman doon sa Quezon City, karamihan doon, mga meat dealer din. Hindi naman totoo mga producer yun. Ang mga producer din man matin sa ganyan. Bakit hindi Hindi. makipag-usap ang mga meat dealers? Ang mga meat producers? Hindi ko po alam yun. Siguro mga busy rin sila. Wala silang panahon. So ibig sabihin, hindi kasi last weekend may kausap kami dito yung anong grupo yun? Pork Producers Yes. Federation of the Philippines. Sila ho, Gano'n po ba karami member niyan? pero ito ba yung mga producer ho talaga, mga farmers din ho talaga to? Sa pagkakaalam mo ninyo? Hindi ko nga po kilala yan. Ganon. Laka. Oo. hindi tayo nagkakatingin. Hindi Kaya pa naman kakilala sa industriya. So, ibig sabihin, Di ba? kahit sa industriya po, Wala. Sir Ricardo, Ang kilala ko, sabog-sabog Close. din. Ang kilala ko po, sila Briones, sila Rosendo. So, yan po, madalas po kami Sa nagme-meeting Sinag, ng mga oo. yan. Hindi, ito Sinag. ata yung grupo ni na Briones, yung Pork Opo, Federation. Pero yan. hindi lahat ay Opo. kakilala nyo pa sa industriya kasi ang lawak din naman. Hindi naman. At Oo. saka hindi naman po napakalaking grupo yan. Opo. Hindi, so, anong nakikita nyo ho para sa inyo na solusyon? Kasi ayaw natin na mag-import na naman ho tayo ng karne. O naman. Tapos ipapasok sa FTI, mukhang ganun ang plano. Anong paraan para ho lahat ay mag-comply dito sa kahit sa Metro Manila lang muna na sumunod sa 350 to 380 na presyuhan sa mga retailer, palengke? Yung FTI na yan, hindi naman government yan eh. Kaya makakausap namin dyan eh. Bagong ano lang din yan, bagong player din yung mga yan eh. Ganun. Oo. Business din yan eh. Naku po. So, kasi may ipapasok din ho dyan Diba? siguro. Gusto, siguro So sinasamantala itong pagkakataon na to. At sila, meron sila makukunang mas mura sa katay sa kanila. Maganda rin po yan kung talagang makakatulong po sa mga taga Metro Manila. Pero hindi kayo naniniwala na magbibigay ng magandang kompetisyon yung plano na yun ng DA para mahatak po ang presyo talaga ng karning baboy sa palengke sa pangkalahatan? Hindi ko po pero yung I doubt na yung mga kasamahan kong papatulan yan. Kasi ho, syempre, kung kukuha ho sila ng kakatayang baboy, doon din ho at sa pinagkukunan nyo ng mga farmers, mga producers. Oo, kasi wala naman silang mga farm. O kaya, hindi ko alam kung saan nila kukunin yung nila. Siyempre, kakausap din yan ng mga producer na hindi naman namin alam ang quality ng mga baboy. Yung karne mahalaga. Kasi marami, class A, B, C po ang baboy eh. Opo. Kayo dapat para tuloy-tuloy ang inyong mga suki, patuloy sa kanyang pa rin kumukuha, dapat yung kalidad na ino-offer nyo ever since ang sinusunod. Sige. Pero para sa akin po, Sir Weng, open naman ako dyan. Bakit?
Bakit hindi? Bakit naman natin hindi pagbigyan at malaman natin? Oo, alamin nyo muna, no? Opo ba? Kung anong Opo. klaseng kalidad, saan bang kuha yung supply na yan, di ba? Opo. Tsaka magkano. Oo. Oo, eh. Tama. Tama ba? Pwede naman kami umayaw. Pwedeng umayaw. Ba't naman naaayaw agad? Hindi pa nasusubukan. Kaya nga gusto namin subukan din. Oo. Yun nga po Pero, ang sa akin. Ano na, bali tulong na po sa Gusto ko gobyerno, tulong din sa mamamayan, Sir Ricardo, di ba? Opo. Oo. Tama po. Oh, pero Kaya ito nga- lang, sa pagkakaintindi ko, ang pagkukunan niyan ay abroad na mga supply. Okay ba Abay. kayo sa mga ganyan? Hindi, paano kung abroad, Mas sila nga maganda po. magkakatay? Hindi pa Hindi klaro naman kung nag-aangkat dito ba- Parang ng bigas buo. po. Ha, ano? Parang bigas. Parang bigas. Pagka kulang ang bigas dito sa atin, Angkat. kuha sa abroad, Oo. ay pwede rin naman po yung hag. Mga nasa may container naman yan kahit Na buhay buhay, yan. buhay. Oo. Oo. Pwede pala Pwede, buhay. oo, Okay. oo. Pwede rin po Okay yan. lang. Kahit abroad, basta buhay. Oh, pero Sir Oo. Ricardo, ganito, Okay gusto yun. kong malaman. Di po ba tuloy-tuloy ang pag-aangkat ng gobyerno ng pork? Pork. Ng karning baboy, tama po? Oh, tuloy-tuloy Opo. kahit kasi dahil nga may problema tayo sa ASF, hindi natin natutugunan yung full demand ng mga Pilipino kada araw. Kaya kailangan po ng Opo. importasyon. Pero bakit, 'di ba, dapat po pag nagdadala kayo ng import products, ang layunin nun para mapamura o mapatatag ang presyo sa lokal. Bakit po hindi Opo. bumababa ang presyo samantalang nag-aangkat na tayo para mapunuan yung kailangan natin? Iba naman po kasi ang ini-import nila Ano Mga po? frozen product po yan Mm. Iba naman po ang frozen. Karamihan, dito po sa atin, karamihan ng gusto, talaga Fresh. yung fresh meat. Mm. Opo. So Eh, saan talagang napupunta yung mga bagong kata yung imported? May mga karamihan bumibili yan, mga malalaking hotel. Doon na. Mga Oo. restaurant. Hindi para doon sa mga Hindi sa bahay-bahay na gusto mong kainin Oo. fresh Oo. everyday. Oo. Mhm. O biro mo, Ma'am Weng, Opo. nagmamadali kang magluto Oo. para sa anak mong papasok. Oo. Kailangan mo munang Tunawin. i-froze yan. Oo. Oo. Pero meron din tayo dito frozen local. Kasi syempre, 'di ba, yung mga pa-frozen Meron mo din naman po. Meron naman. Meron din po. Oo, pero mas mabilis lumambot yung frozen dito kasi, 'di ba? Sa Parang Taiwan bato yun. na yung frozen Oo. galing Yung abroad. galing abroad, 'di ba? O pag Oo. binato sa'yo yun, bukol ka. Oo. So Ay, basta nako. okay lang sa inyo 'yun, ha. Ang Tingnan natin kung complicated naman ng baboy issue sa Ricardo. Oo. Para lang ma-stabilize. Pero nakikita ho natin ang solusyon dyan, diba? Damihan pa rin ng lokal na supply, no? Para at least may matira ho sa Opo. inyo. Yes, siyempre. Yun pa rin Opo. Opo. Oo. Kailangan po talaga marami pang dumami yung supply. Okay. At po Okay. sa bababa naman po yung baboy. Ayan. May makuha ho kayo. Hindi yung nag-aagawan kayo, di ba? Correct. Alright. Oo. Salamat sa Ricardo Chan sa oras ho ninyo ngayong hapon Salamat sa amin. po. Marami din po salamat, Ma'am Weng. Thank you po. Thank And you. Sir Weng. Thank Opo, you po. double Weng. Magandang Salamat. hapon. Okay. Salamat Sir Ricardo. Gandang hapon po sa inyo. Ayan, si Sir Ricardo Chan, siya ho, Presidente Manila Meat Dealers Association. Diba? Si parang Hilingan, walang pinoprotektahan.